Sa isang islang hitik sa Yamang Ganda, isang malaparaisong resort ang nangunguna sa pangangalaga ng kalikasan. Gamit ang renewable energy, environmental at mga self-sustaining practices, sinisiguro ng resort na hindi lang ang kanilang negosyo ang umaangat, kundi pati na rin ang katuwang na komunidad. Ako si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Kung yamang kalikasan lang ang pag-uusapan, wala nang mas ririkit pa sa malaparaisong Balisin Island sa Pulilio, Quezon. The uniqueness of the island, which is several villages, team restaurants, and of course the beauty itself of the island, and the exclusivity of the island because it's a private membership. At para masigurong palagi silang may access sa mga pangunahing pangangailangan, gaya ng malinis at ligtas na tubig, siniguro ng pamunuan ng Balisin Island na may sarili silang water treatment and catchment facilities. We do depend on rainwater, so we do have lagoons that are collecting the water. For example, our runway, the whole runway collects rainwater and we channel it into a lagoon. In total, we have 5 lagoons on the island, and those water then is treated. So the water you see in your room in our glass bottle and the water you serve and you drink in the restaurants is coming from the lagoon. Is purified and safe to drink. Para makabawas naman sa carbon emission at footprint, gumagamit ng electric vehicles ang Balisin bilang transportasyon sa kanilang isla. World famous ang Balisin Island, hindi lang dahil sa gandang kalikasan nito, kundi pati na rin sa kanilang napakasasarap na mga pagkain, lalo na ang fresh seafood. At bilang isang self-sustaining na isla, mahalaga ang pagkakaroon ng sariling farms kung saan sila na mismo ang nagpapatubo at nagpaparami ng kanilang ginagamit na mga sangkap. Gaya na lang ng shrimp farm and nursery. Yung ibibigay po natin sa restaurant is fresh na fresh po sila. Ang peak po namin is nasa 300 kilos per week for the restaurant only lang po. At dito sa Balisin Island, mayroon silang sariling chicken and duck farm na siyang nagsusupply sa kanila ng sariwang free-range eggs. Our free-range chickens are in our small farm. We also feed them with these natural ingredients, and we make our own balut as well, which is kind of popular among our members as well. At para makasigurong laging fresh, healthy, and best quality ang kanilang vegetable produce, nagtayo na rin sila ng kanilang farm dito sa Balisin Island. Ang hiraya po ay binubuo ng 3 blocks po. Mga nakatanim dito ang mga herbs, spices, leafy vegetable, and other local crops po natin or other local vegetable po natin. Maging mga prutas, kanila na ring naitatanim at naiaangkat sa isla. Sa Tahik Farm po, nakatanim doon ang pakwan, melon, at saka po ang papaya boulevard po namin. Nakipag-partner din ang Balisin Island sa isang organisasyon para makasigurong safe at sustainable ang kanilang farm practices. Sigurmay Farm po ang isa sa nag-assist po sa aming mga farmer dito sa island. Ang atin pong mga farmer is well-trained sa paggamit po at paggawa ng organic concoction here in the island po. So, masasabi ko pong kaya namin i-sustain at kaya namin mabigay ang pangangailangan ni Balisin Island ng aming mga nakatanim dito. Pero hindi lang nagtatapos sa gulay at poultry ang pagiging self-sustaining ng Balisin Island. Dahil mismong asin o sea salt, sila na rin mismo ang nagpo-produce at nag-aangkat. Balisin salt po natin ay natural po ito. Sariling gawa po natin, wala po itong halong kung ano man. At the same time po, meron po tayong mga traditional na ginagawa o paraan ng paggawa ng asin. Ito pong open bed farm at saka po itong raised bed salt po natin.
Pero hindi lang ginagamit bilang pampalasa sa pagkain ang asin na kanilang pinoproduce sa kanilang salt farm. Ang ating pong salt produce is ginagamit sa Lias Spa. Ito po ay para sa body scrub, sa foot scrub ng ating mga guests. At lahat ng kanilang produce, maaaring maiuwi at mabili ng mga guests dito sa kanilang Balisin Bounty Store. Sa pagiging self-sustaining, hindi lamang nakatitipid sa kanilang operasyon ang resort. Isa rin itong paraan para masiguro sa mga guests na ang bawat pagkain at putahe na kanilang ino-offer ay ligtas, sariwa at higit sa lahat, dekalidad. So our continuous commitment is definitely about sustainability. We are really seeing that by being more and more autonomous, it makes a huge difference in operating in the island. It is so much easier to just go to the farm and pick up our own veggies and fruits instead of depending from buying it outside of the island, implicating a higher cost in terms of purchasing, logistic transport, boat transfer, and so on. There's a total of almost 6,000 solar panels. It harvests energy from the sun and charges the batteries. And when the sun goes down, the batteries are what powers every aircon, every light, every electric fan on the island is now powered using solar. Hey iRunners! It's the most wonderful time of the year dahil ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan at pagbibigayan. Sa bawat magre-register ay magbibigay tayo ng mga regalong laruan sa mga bata ng He Cares Mission La Promised Land para ipagdiwang ang Kapaskuhan. Tara na iRunners, ihanda na ang running shoes mo sa Iron PH Presents Pasko Run! Ngayong December 7 sa Parkal, Parañaque. Register now para makakuha ng mga cool na entitlements na ito. At hindi lamang yan, dahil lahat ng participants ay makakatanggap ng Christmas ham at Christmas basket. Pero bilisan mo, limited slots only, kaya register na sa Iron PH Pasko Run. Takbo na bago maubusan! Isa sa mga pangunahing hamong kinakaharap ng mga isla ay ang pagkakaroon ng access sa supply ng kuryente. It's always been a problem for Balisin, and it's a problem for the hundreds and thousands of resorts in the Philippines. In our case, it's always been with a diesel generator, which is not very friendly to the environment. Hindi lang dapat self-sustaining, kailangan sustainable rin ang bawat aspeto ng operasyon ng Balisin Island. Bagay na siyang pinangarap din ng founder nito na si Roberto Ongpin. At para mabigyang katuparan nito, isang partnership ang nabuo. Isang proyekto na naglalayong maihatid ang paggamit ng renewable energy sa isla. From the time that our founder, Roberto Ongpin, first thought of Balisin, the idea was really, how do you make an island sustainable? And so renewable energy has always been part of that mix. With the right partners, Aboitiz Power and UGEP, they might be able to bring alternative and better solutions for us to consider. At nitong Nobyembre, nabigyang katuparan na ang pagkakaroon ng isang solar farm sa Balisin Island. There's a total of almost 6,000 solar panels. It harvests energy from the sun and charges the batteries. And when the sun goes down, the batteries are what powers every aircon, every light, every electric fan on the island is now powered using solar. We will be able to displace around 60% of that requirement with renewable energy, meaning we are able to displace 1.6 million liters of diesel every year. This project is not here to be able to address a requirement for just today. It's here for the long term. It's here to prepare Balisin for further growth. Bukod sa sustainability, may mahalagang ambag din ang proyektong ito sa pagsusulong ng women empowerment sa komunidad. It will generate a minimum savings of about 8 million pesos per month. Pag nag-operate and maintain na kami, sa maintenance, we involve women. And we call it Solar Nanay. When you want to be inclusive, you will find ways. So if we bring in women, then nagkakaroon tayo ng gender equality, di ba?
bagay na hindi lang nagpapaunlad sa komunidad, kundi pati na rin sa kalikasan. In our scenario here, remote island, the remote resort is vital to have this kind of energy because it makes them more independent, not only cleaner and not only cheaper, it is also a matter of being more friendly with the environment. Kabilang din sa inaalagaan ng Balisin Island ang kapakanan ng kanilang nasasakupang komunidad. Hindi lang sa pagbibigay ng employment opportunities, kundi sa pagpapabuti na rin ng kanilang kalidad ng buhay. We employ about 200 plus people from the barangay. So we provide them jobs in different departments, from our maintenance motor pool to gardening. Matagal nang katuwang ng Balisin Island ang mga mangingisda ng nasasakupang komunidad sa pangangalaga ng karagatan. Kwento nga nila, samut-saring problema ang naresolba dahil sa pagtutulungang ito. May mga dumadayo dito na mga illegalista, mga nagda-dynamite, cyanide, kaya nahirapan din kami. So nung pumasok na sir dito yung Alpalan, tinulungan nila yung barangay na maitaboy, mailayo yung mga illegal para yung lamang dagat dito ma-preserve lang talaga para sa taga rito. At sa pangangalagang ito, yumabong din hindi lang ang kalusugan ng karagatan, umunlad din ang kabuhayan ng mga mangingisda na siyang pinagkukuhanan ng resort ng sariwang mga isda. Yung mga hunahuli namin lapu-lapu, saka yung mga malaking tanigi, blue marlin, yellowfin, binibenta namin talaga sa kanila. At para tuloy-tuloy ang kalinisan ng karagatan, taon-taong nagsasagawa ng coastal cleanup ang Balisin Island. We have about 600 participants. For us, it's super important as we are an island. We are surrounded by coastline and to keep our coastline clean. Katuwang ang komunidad, members, guests at ilang partner organizations, ang coastal cleanup na ito ay isang pagpapatunay na lahat tayo ay may papel na kailangang gampanan sa pangangalaga ng ating kaligtasan. Together with about 25 team members, we're here for the coastal cleanup because we believe that environment is the responsibility of everyone. Ito po ay napaka-importante para sa kalinisan at saka sa kalikasan po, lalo na po sa ating karagatan. Ang kahalagahan po ng pag-volunteer dito sa annual coastal cleanup po para makiisa po at para mapangalagaan po natin ang ating kalikasan. Iisa lang ang ating mundong ginagalawan, kaya naman aktibong nakikilahok ang Balisin Island sa pangangalaga nito para masiguro ang kalinisan at kagandahan nito para sa mga susunod na henerasyon. It is important. After all, we are living together and we share the island. I think it's sustainable and we all help each other and it helps the local community as well. Good day, I'm Dr. Joel Lopez and welcome to Your Health Matters. Here's a quick health check. Right now, are you breathing through your nose or your mouth? If it's your mouth, naku, you might be stressing and aging your body faster. Nose breathing makes nitric oxide. It opens blood vessels, boosts oxygen, and calms your nerves. Pero pag mouth breathing, it raises stress hormones, causes snoring, brain fog, and poor sleep. At syempre, mabilis makatanda. Actively train yourself to breathe through your nose habang naglalakad, nagtatrabaho, or natutulog. And when anxiety hits, close your mouth, inhale through your nose, exhale longer. Breathing exercises always helps, as that's your body built-in chill button. Again, I'm Dr. Joel Lopez, reminding you that your health matters. Kapag ang pag-unlad ay nakaugat sa komunidad, ang pagbabago ay nagiging pangmatagalan. Nabibigyang lakas ang mga mamamayan na itaguyod ang sarili nilang kaunlaran.
Sa edad na 26, malayo-layo na ang narating ng simpleng hiling noon ni Mary Rose sa pagbe-bake na unti-unti niyang napalago at kilala na ngayon sa Poso Rubio, Pangasinan bilang Divine Cakes and Pastries. Before pandemic po kasi, namili ako ng baking tools and equipment po kasi ang course ko po is HRM po eh. Sakto po, nung nag-lockdown po, nagamit ko yung mga binili ko po sa Divisoria na pang-baking po. Pero hindi rin naging madali para sa kanya ang pagpapatakbo nito, kasabay ng iba pang responsibilidad sa pamilya at kawalan ng kasiguruhan sa kita, lalo na noong panahon ng pandemya. Legally adopted ako ng tito ko. Mahirap kasi nag-breastfeed siya eh. Parang halos lang tumulong sa kanya. Ako yung nag-asikaso. Simula sa hospital hanggang sa lahat. Isang negosyante rin sa Dagupan ang dumaan sa butas ng karayom para lang mapanatili ang kanyang prawn hatchery na maituturing na isang male-dominated industry. Ang 31-year-old female entrepreneur na si Pai na biktima raw noon ng financial scam na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. 2019, na-scam ako through a friend na nag-alok ng investment. So, ako naman, syempre, I trust him and then I thought na kaya ko nang mag-diversify. Syempre, yun yung pang-engganyo nila is malaking kita. At that point in time, talagang wala na pong natirang employees, stop na po lahat, dahil wala akong puhunan. Pero sa kabila nito, hindi siya napaghinaan ng loob at pinilit pa ring makabangon mula sa maling desisyon. At muling itinaguyod ang negosyong halos mawala na sa kanya. Utang akong saan-saan sa mga ibang bangko. Kahit na how many times sila ako i-reject, I think more than 10 times, pero hindi po ako nag-give up. Ilan lang sina Mary Rose at Pai sa maraming young female entrepreneurs na natutulungan ng global initiative na kung tawagin ay Future Makers, na pinangungunahan ng pinakaunang international bank na nag-ooperate sa Pilipinas na tumututok sa female youth economic empowerment. There are 200 million na mga kabataan sa buong mundo na walang trabaho o kaya naman ay nabubuhay below poverty line. So yun ang inspirasyon namin sa Standard Chartered Bank. Kaya in-launch namin ang Future Makers, which is a global program ng bangko na tumutulong sa mga disadvantaged na batang kababaihan at saka sa mga people with disability para sila ay kumita, magkaroon sila ng oportunidad na magkaroon ng kabuhayan. And we do this through employment and economic opportunities. Sa tulong ng partnership sa isang foundation, nakakapagbigay sila ng zero-interest microfinancing, business education at seed capital program para makatulong sa pagpapaunlad ng business ventures ng kanilang mga beneficiary. Nakita namin yung potential ng mga batang kababaihan na ma-develop sila, ma-empowered sila, makapacitate natin sila at mabigyan natin sila ng mga opportunity at mga channels para mas matulungan sila ng masenso doon sa kanilang mga ginagawang paghahanap buhay. Malaking tulong po yung loan na binigay sa akin na zero interest kasi pinangdagdag ko po siya sa puhunan tsaka pinambili ng mga appliances tsaka mga kulang po sa pwesto namin. Nagpapasalamat po ako sa Standard Chartered Bank at saka sa Aswin Foundation po. Nakita ko talaga yung growth na tsaka nakamit ko po sa yung pinapangarap ko pa lang dati na yung ganito. Dati talagang ko lang talaga na magkapwesto. Binigay po ni Lord tsaka sa tulong din po yun ng Standard Chartered Bank tsaka ng ASCII po. Malaki din po yung tulong nila sa akin. Maraming salamat sa ASCII, sa Standard Chartered Bank dahil sa pag-bridge ng mga financial needs ko. Malaking tulong po yun sa akin. Up to now, nakapag-diversify na rin ako ng ibang negosyo. Patunay lamang ito na kapag nabibigyan sila ng tiwala, tamang oportunidad at tamang pagkakataon, kaya nilang higitan ang mga bagay na nakaatang sa kanilang balikat at magtagumpay sa paraang bukal sa kanilang kalooban.
Napakahalaga ng partnership namin na ito with Standard Chartered Bank. Very thankful kami bilang isang NGO na may mga ganito kaming partner na same vision with us. Dito sa Pilipinas, 70 to 80% ng mga micro and small businesses ay women-led. Kung titignan natin at gusto talaga nating i-boost ang ekonomiya at the community level, kailangan natin tulungan ang mga micro-entrepreneurs at small businesses na again, karaniwan sa kanila ay pag-aari ng mga kababaihan. Meron tayo isineset ng mga eligibility criteria para talagang mas makikita natin na angkop dun sa mga pangunahing pangangailangan ng mga sektor na tinutulungan natin. Parami na ng parami ang mga kababaihan sa Pilipinas na unti-unting sumusubok baguhin ang kani-kanilang papel sa buhay o higitan ng mga bagay na karaniwang inaasahan sa kanila dahil sa kanilang kasarian. Si Caris, isang furniture workshop owner sa La Union, pinatunayan niyang kaya rin niyang makipagsabayan sa paggawa ng matibay at dekalidad na muebles na kadalasan ay hanap buhay ng mga kalalakihan. Nag-start po ako na maging co-owner ng business po namin noong 2023. Nag-start din po ako na mag-sell online. Lakasan daw talaga ng loob ang pagnenegosyo. Mabuti na lang at madali siyang nakakuha ng loan na ginamit niya sa pagpapalago ng puhunan. Nakilala ko po yung ASCII nung inintroduce din po ni Mama sa akin. Hindi naman po ako nahirapan. Nakapagbayad ako on time. Lumaki din po yung capital po ng business ko. Ito rin daw ang nagsilbing lifeline ni Marvelyn sa kanyang dried fish processing business sa San Fabian, Pangasinan. Pag tag-ulan po, nagkakalugi-lugi po kami kasi po walang araw. Maraming uod na po yung mga stock po namin. Ang nahiram ko po sa ASCII po is nag-start po ako sa 50,000 po. Maituturing na pribilehiyo para sa mga negosyanteng kagaya ni Caris at Marvelyn na mapabilang sa mga benepisyaryo ng Future Makers Initiative dahil bukod sa microfinancing, marami pang klase ng assistance ang ibinibigay sa mga mapipili gaya ng financial management training at marketing. Tinulungan din namin ang mga kababaihan na mag-adapt ng digital sa kanilang business operations. Nagbigay din tayo ng mga additional capital para makapagkaroon sila ng expansion sa kanilang business at saka makapag-diversify sila sa kanilang mga produkto. Aside from giving them access to funds, we've been giving them as well capacity building trainings, which we feel is very important para mas makapagbigay tayo ng holistic na support sa kanila. Masusi naming sinasala yung mga magiging benepisyaryo ng programa. So meron tayo isineset ng mga eligibility criteria para talagang mas makikita natin na angkop dun sa mga pangunahing pangangailangan ng mga sektor na tinutulungan natin. Kilala rin bilang lifting participation, nakatutok ang programang ito sa pagtulong sa mga kabataan at kababaihan na magkaroon ng bagong kasanayan. Maging ang pagbibigay ng mas magandang pagkakataon sa trabaho at suporta sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Sa pamamagitan ng pagsasanay, mentorship at abot-kayang microfinance loans, pinapalakas nito ang entrepreneurship, skills development at economic inclusion. Maturuan natin sila ng mga kaparaan ng paano nila mas mapapaganda yung pagpapatakbo ng kanilang mga maliliit na negosyo at ma-ensure natin na talagang mapapalago nila ito. Dahil may mga programa kami, mga capacity building programs kagaya ng mga trainings for financial literacy, entrepreneurship. Ang ASCII ay 4 na taon na naming kapartner because ASCII has been supporting us in delivering our sustainability and community investment objectives. Sa loob ng 4 na taon, daan-daan na ng mga kababaihan, micro-entrepreneurs ang aming natulungan. Sobrang laking tulong din po yun kasi
Yun nga po, nakakapagkuha po ako ng mga madaming stocks. Napapaikot ko po. Para pong humiram ka lang po ng pera na wala pong interest. Na hindi ka na po magdadalawang isip kung saan mo kukunin yung pambayad mo, ganun, na may interest. Malaking tulong po kasi zero interest nga. Kaya nagpapasalamat po ako sa ASCII kasi isa rin po akong napili. Noon, madalas na naikakahon ang kakayahan ng isang babae sa gawaing bahay at pag-aasikaso ng pamilya. Hindi man agad mababago ang pananaw ng marami sa lawak ng kaya pang gawin at layo ng kaya pa nilang abutin pagdating sa iba't ibang larangan. Unti-unting naiaangat ng marami sa mga kababaihang Pinoy ang kani-kanilang mga sarili at pinatutunayang sa mundong ginagalawan natin, lahat may pantay-pantay na karapatan at kakayahan. Malaki ang impact namin sa community. Mas marami kaming nagagawa dahil sa mga partnership gaya na to. What we're trying to do is to support these micro-entreps na makagraduate sila sa pagiging micro-entrepreneur at lumaki at mas lumago ang kanilang businesses at maging small businesses na sila. Naging masaya kami sa aming partnership with ASCII. Masasabi ko na partner talaga sila ng Standard Chartered Bank. In fact, importante sa amin ang pagpapatuloy, ang sustainability ng aming mga programa. Running has always been part of Skechers, so we really love to support the running communities in the Philippines. Over 4,000 ang dumating, so on behalf of iRun PH, Skechers would like to thank all the runners who came out today. We're very, very happy that it's a well-attended event. Sobrang saya. Tsaka lalong-lalo na pag naka-Skechers ka. Ay, ganda! Ang sarap-sarap, ang lambot. Thank you, Skechers! Very comfy. Hindi sumakit yung paa ko sa 10 km. We look forward to seeing everyone again, to more events from Skechers Running. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalayo ang narating, kundi sa kung gaano karaming buhay ang natulungan nating maiahon. Sa pamamagitan ng mga organisasyong nagbibigay sa atin ng pagkakataong makibahagi sa layuning ito, nagiging mas makabuluhan ang bawat tagumpay na tinatamasa natin sa buhay. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.